Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Pagpanunggab sa usa ka lalaki sulod sa internetan sa Cebu City nahuli kam. 284 million pesos nga balor sa gidiling drogas nga nasakmit sa lain-laing operasyon gisunog. Petition for exclusion sa kapin 200 ka mga botante sa Mandawi City gidismiss sa korte. Og relationship status sa mga empleyado sa Talisay City Hall ipaagi sa color coding. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. $41 ka kilong shabu nga bukantidad sa 284 million pesos ang gisunog sa PDEA uban ng PNP, DOJ ug Judiciary. Sayra nato ang detalye pinaagi sa live report ni Alan Domingo. Lan? May nahatagan na gyud og tubag ang pangutana o mga pagduda sa pipila nato ka mga kaigsuonan kung asa man gyud nimo padong ang mga drugas nga makumpiskar sa atong mga awtoridad. Kini human gipaslak sa krematorium o gipaubos sa thermal destruction ang multi-million pesos nga shabu o guban pa mga illegal substance kaganiyang buntag. Kini ang mga kontrabando nga gilatag sulod sa usa ka funeral homes nga naglakip sa shabu, marijuana ug ubang matang sa illegal substance. Sa 41 kilos nga illegal substance, 25 kilos nini kadtong nasakmit sa panaran sa Cebu City niadtong katapusang bahin sa Enero diin nadakpan ang inahan ug anak nga gipasangin lang drug courier. Human ma-examine sa mga PDEA chemist ang mga kontrabando nasuta nga shabu gyud kini. Dayon gidala sa thermal machine ang tanang nasakmit nga kontrabando o gipaslak aron masunog ang pagsunog sa illegal drugs sa dunay pagtugot sa korte di nagbilin lang og portion nga gamiton sa court proceedings. Every gram of dangerous drugs destroyed today represents lives saved, families protected, and communities empowered to be drug resilient. Samtang gipadayag sa mga top officials sa PDEA 7 o PRO7 nga nakatampo sa dakong kalampusan sa kampanyang batok sa illegal nga drugas ang komunidad. Admitido sila nga usa ka dakong hagit ang pagsumpo sa problema sa illegal drugs apan masulbad kini konduyugan sa katawhan pinagi sa pag-usab sa mindset nini sa positibong panglantaw. We have to change the mindset of everyone that using illegal drugs is not good. Using illegal drugs is unlawful. And by using illegal drugs, you will not only destroy yourself, you will also destroy your dreams, your family, and the community. Regardless kung ilang volume volume ang dumating dito sa AOR natin, rest assured na PDEA and PNP will do everything na ma-prevent natin yan to be distributed sa streets. Ang hugot nga koordinasyon sa PDEA o PNP o ubang ahensya sa Prosecution Office ang nakatabang sa pagpaligon sa kaso diin siguraduhon ng daan gikan pa lang sa operasyon ngadto na sa prosecution alang sa pagkabot o conviction matod sa usa ka opisyal sa Department of Justice. We have conducted trainings and seminars to our law enforcers from the PNP, from PDEA, together with NAPOLCOM, in order for our law enforcement officers to abide by the rule of chain of custody so that we could at least increase our number of convictions, especially in drugs cases. Mitambong usab sa pagsunog sa illegal nga drugas ang opisyal sa dakbayan sa Sugbo. But the city government can shoulder for the expense of a machine for a destruction. And I also understand from atong PDEA na ingon sila nako makinahanglan mo sa layo kuno nga lugar i-locate kay para for the safety of our local government unit under our Honorable Mayor Raymond Alvin Garcia is a very welcome development po. Hindi lang po sa PDEA, kundi po sa ating PNP dahil yan po ay malaking tulong at magiging credible po lalo ang ating drug destruction sa darating na mga panahon. May
admitido ang mga opisyal sa PDEA ug sa PNP nga dako pa ka silang trabahoon apan ilang gihimo og himuon pa ang ilang trabaho. Daghang salamat, Alan Domingo. Nahulikam ang pagpanunggab sa usa ka lalaki samtang anaa kini sulod sa usa ka internet cafe sa barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Balik si Alan Domingo sa report. Kini ang eksenang nahitabo sulod sa internet cafe diin makit-an nga galingkod ang biktima nga giduol sa suspek og kalit lang gidunggab siyang kilid. Human sa pagpangdunggab misibat dayon ang suspek samtang gidalaw sab dayon sa hospital ang biktima nga nanakaron sa luwas nga kahimtang. Wa madugay na sikop raw sab dayon ang suspek sa masakop sa Mambaling Police Station nga giilang si Alan Impis, 28 anyos, way trabaho. Arrested po natin yung suspect and yung ating victim ay nabigyan naman po ng medical attention and stable condition na po siya. Sa sulod sa detention cell, giangkon sa suspect ang krimen. Tungod sa ang kalagot kuno, giatangan niya ang biktima sa sulod sa internet cafe og didto na gidunggab sulod sa duha ka higayon. Giangko niya nga migamit una siya og shabu sa wa pa niya himua ang krimen. Gipadayag usab sa suspect ang iyang pagbasol sa nahimo niyang krimen. Ano pasaylo na niya. Nagbasol ka? Nganong imo man tong nahimo niya? Nakalit na nga to. Kay? Nakalit na nga to. Nagdumot ka niya? Wala. Before ato, sa may na-atraso niya nimo, ngang giatangan nimo siya? Atong tungura, unsa man to, nakasuyop ka? According to our source, hindi siya actually magkakilala. Napagkamulan lang siyang police assets. Kasong frustrated murder ang napasakang kaso batok sa suspect. Samtang gidayeg sa mga opisyal sa Cebu City Police Office ug sa PRO7 ang paspas nga kasulbaran sa kaso tungod sa tabang sa publiko. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Gidismiss sa Korte sa Mandaue ang petisyon nga ipatangtang sa voters list sa eleksyon karong Mayo 2025 ang kapin sa 200 ka mga botante. Sa desisyon sa Metropolitan Trial Court in Cities, gimanduan ng COMELEC nga mapabilin ang pangan sa gikwestiyon nga mga botante. Gihatagan o gibugaton sa korte ang presensya sa pipila ka mga botante nga mitungas sa hearing. Ang kanhi ABC President biduso sa petisyon tungod kay gingong dili residente sa ilang mga barangay ang maong mga registrants. Mihimo sab sila og verification sa barangay level. Ang kampo sa petitioner moapilar sa desisyon sanglit unumra ang mitunga sa hearing ug ubay-ubay ang wa mo pakita nga posibleng ebidensya dili sila residente sa maong barangay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital nga may reklamong nakadawat og mga sakit nga pong gikan sa doktor nga nagpaanak kaniya, gustong muluwat og public apology ang doktor. Ani ang report. Sa labing unang higayon, miatubang sa mga tigbalita ang 18 anyos nga pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital kinsa nakasinati og sakit nga mga pong gikan sa doktor nga nagpaanak kaniya. Matod ni JL, di tinuod nga pangan, buot niyang mahatagan og katinawan ang mga panghitabo niadtong Enero 26 sa buntag dihang nanganak siya sa Lapu-Lapu City Hospital. Pagkabaw niya sa ko edad, naanak siya nga. Kanang kuan mo ni mo na nga bata pa ka na kanang ugon siya ko ano ko kabugo kay makuha ko na sa kong anak nya nay mga pangutanan niya nga dili ko kasanong mamba kay ingnan ko niya nga bugo ug isa pa ni mga way kwarta ako so kay mo reklamo. Dugang ni JL, dawa usab-sabta sa doktor ang iyang kahimtang nga naluya na siya human sa pagpanganak, hinungdan nga di kaayo siya makasanong sa mga instructions ni ini.
Nigawas na ang bibi, gisugo ko niya nga ikuan ko na ako ang nipol. Ako kung giana, ma'am niya. Gikapoy sa biya ko gutong, nipahuway ko kadiyot niya, nakitaan ko niya. Iyang gikumot pag ayaw akong tutoy. Iyang gikumot nga, murabit ka nang gigil ka. Anong nakikalagot, ana ba? Kumuta, ano siya nga, ikaw di ka kasabot sa instruction. Ya. Nana ko, ma'am, gikapoy patan ko gutong. Siya dili kay muna. Ang sakit niyang kasinatian, nagpabalik-balik sa iyang huna-huna, busa nakahukom siyang i-post kini sa social media aron makuha ang atensyon sa kadagkuan sa Lapu-Lapu City Hospital ug mismong sa Ubigayni nga nagbuhat ni ini ngadto kaniya. Apan human niya kini ma-post, may mga staff sa buhatan sa mayor nga nanawag kaniya ug mibisita sa ilang balay. Hangyo sila kay nako ni kanang uban nga madamay ba kanang nindot kanang nagtinarong bitog serbisyo ana. Hinungdan nga nakahukom siyang i-delete ang iyang post. Apan nakaani hinuon og mga negatibong reaksyon gikan sa ubang mga netizens ang pag-delete niya sa iyang post. Ug sa ilaha daghang nadamay sa amo apod. Kinabash man sad ko nga nabayran ko mo lang i-delete. Ya na-post bid ko ni kuan mayor nga fake ko gamog na mong daog storya mo to dito sugod nga dagang kini storya nako nga ay nabayran ka no. Si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang bahin mipasabot nganong na-post sa iyang social media page nga fake news ang maong reklamo kay base sa pauna nilang investigasyon wala may pasyenteng nanganak sa Lapu-Lapu City Hospital nga may susama og pangan sa babaeng nagpost sa iyang reklamo sa iyang kasinatian. On our end, what may record niya Las Pachico, what may nanganak na certain ana niya on the basis sa side sa katong initial nga investigation sa katong mga nanganak ng mga doctors nga na-attendan nga mo'y makuhaan ra sa ato ang side, wala man sad. Hinuon, human ma-verify sa mga staff sa City Hall ang maong reklamo ug natultulan ang panimay sa pasyenteng may reklamo, gitangtang ra usab sa social media post sa mayor ang pagbutang niini og fake news. Sa bigas bahin, parehong gikonpermar sa hospital administrator sa Lapu-Lapu City Hospital sa reklamante ug sa inahan sa reklamante nga nagkaistorya na sila sa gireklamo nilang Ubigayni. Sa mensahe nga gipadaan ni Dr. Leonard Kevin Omnes, Hospital Administrator, iyang gipasalig nga human niya mahinabi ang duha ka habig, iyang siguruhon nga mahatagan og tukmang lakang ang reklamo batok sa usa sa ilang mga Ubigayni. Kung sa may assurance na mo ana, Dok, nga na inyong gi-aksyonan, iya ko na may update. Kung ang ako lang pong hangiyon ta, Dok, ba, nga pwede mag-public apology siya. Kay dili lang sa ako rang anak, tungod sa iyang mga nabuhatan sad siguro anak. Subling gitataw sa reklamante ug sa inahan niini nga dili nila buot dauton ang kasamtangang administrasyon kundi aron lang masigurong makurhian ang bati nilang kasinatian ilabi na kay ubay-ubay na usab matod pa ang nipahibaw kanila nga nakasinati usab sila og di maayong pagtatar gikan gihapon sa maong Ubigayni. Og maghimo-himo mi istorya ma'am unsa say makuha na mo. May makakwarta mi maghimo-himo mi istorya. Ikaduho sad na sa mohang bokabularyo nga mangwartahay mi ang amo lang ba nga mora jud ni punto namo nga makorekto nga iyang attitude kay ngano verbal harassment to iyang unethical sad siya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gisugda na og investigar sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office ang kamatayon sa 83 anyos nga babay kansang una buwag sa lawas niini ug nakitaan siyang panimay sa Bukirang Barangay sa Candabong lungsod sa Dumanhog. Una nang ang gibutyag sa Dumanhog Police nga posibleng giatake ug ana-ana sa state of decomposition ang lawas sa lola sa dihang napalgan. Duda usab nila nga posibleng gihilabtan sa iro ang o sa tiguang hinungdan nga nabuwag kini sa lawas. Mupahigayon og dugang investigasyon ang NBI Sevro depende sa resulta sa autopsy. Midangop sa buhatan sa NBI ang pag-umangkon sa biktima niadtong Pebrero 4 aron hangyuon nga ipaubos sa autopsy ang lawas sa biktima aron masuta ang hinungdan sa kamatayon ini. Matud ni Attorney Renan Agustus Oliva, Regional Director sa NBI Sevro nga posibleng sa sud gyud ning buwana mahimo ang autopsy. Gisugdan na nila paghikay ang mga rekisito aron mapaubos sa autopsy lawas sa 83 anyos nga biktima. Naanatay mga statements, nagsupina na tag mga possible witnesses. In fact, naatay nakuha that was turned over here na a knife that could have been used. But i-determine pa na to
through examination, forensic examination, if indeed mao na gigamit sa biktima. But we are still waiting for scheduled naman mo ari ang atong mga medical legal officers. Mipahigayon na og investigasyon ang Police Regional Office 7 bahin sa duha ka mga pulis nga napasakan og kasong murder sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office o NBI Cebro. Report ni Femari Dumabo. Nagsugod na ang administrative investigation sa Police Regional Office 7 sa duha ka mga pulis sa Toledo City Police Station nga gipasangin lang mikulata sa usa ka 59 anyos nga libod suroy. Ang pagdagmal sa duha ka mga pulis gitataw sa NBI Cebro mihatod sa kamatayon ni Eliseo Rosento ni adtong Agosto 26 sa miaging tuig. Matod sa tigpamaba sa PRO 7, ila pang gisuta kung unsa ang estado sa duha ka reklamong mga pulis kung girelieve ba sa ilang pwesto. Sa direktiba ng ating Regional Director, General Red Maranan, nagsasagawa po ng investigasyon, administrative investigation po tungkol dyan. So sa ngayon po, hindi pa namin mabigay yung status, pero balikan po namin kayo after ng investigation. Niadtong Martes, gipahibaw ni Atty. Renan Augustus Oliva, Regional Director sa NBI Cebro, nga ang pamilya sa biktima midangop sa ilang buhatan niadtong Setyembre sa miaging tuig. Pipila ka semana human mahitabo ang krimen. Unang gireport kini sa Toledo City Police nga napalgan sa mga nagpatrulyang pulis nga unconscious o nagkadugo niadtong Agosto 26 kay matod pa nahulog. Apan di kumbinsido ang pamilya, hinungdan nga nagpatabang sila sa NBI Cebro ug sa autopsy result nasuta sa NBI 7 nga pagpangulata ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Gipasabot ni Oliva nga kasong murder ang ilang gipasaka batok sa duha ka mga pulis niadtong Pebrero 5 ning tuiga. Dito sa buhatan sa ombudsman kay ang krimen matud pa nahitabo samtang nag-duty ang duha ka opisyal. Patrolya. Naa sila sa police car. In fact, sa police car. Nasa police car. That is why sa ombudsman na mo gi-file kay we believe it is in the performance of their duties as police officers. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nag-awol kon absent without official leave ang duha ka mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa duha ka managlahing surprise drug test. Unang nag-awol niya atong hinapos nga bahin sa Disyembre ang Intel Operative nga nagpositibo sa confirmatory test nga migawas niya atong milabayng Disyembre. Samtang nag-awol usab ang laing personnel sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa surprise drug test ni atong Enero 2. Ang duha parehong wa na mo challenge sa resulta sa surprise drug test. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga parehong napasakaan na ang duha ka mga pulis og kasong conduct unbecoming of a police officer. Ang duha gipaubos na sa floating status human migawas ang resulta sa ilang confirmatory test. Apan human nila ma-turn over ang ilang mga isyu nga armas, wa na mo duty pa ang naasoy mga pulis, hinungdan nga gipahunong na usab ang ilang sweldo. Kinahanglan mi mo file og awol kay di na mi mo paabot sa kaso nga ma-dismiss sila atong sa ilang pagpositive kay mo continuous man ang sweldo og pila na ka buwan, it takes 3 months, meaning 3 months di sila mo duty pero naagi pa sweldo, mas as early as 5 days di na mo duty, so paputol din na namo. Samtang nagnegatibo sa surprise drug test ang 40 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office nga gipahigayon ni adtong Enero 20 ug Enero 27. Samtang wa pay resulta sa surprise drug test nga gipahigayon ni adtong Pebrero 3 ug Pebrero 10. Mga sospek nga nakuhaan sa CCTV nga nanuli sa usa ka lalaking passerby sa Barangay Tisa, Dakbayn sa Sugbo, nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG. Apan nasuta nga dili day sila ordinaryong grupo kay mga sakop sa pundok sa mga tulisan, carnapper o gun runner. Anong report ni Alan Domingo. Kini ang nag-viral nga video sa pagpanulis nga nahitabo sa Barangay Tisa sa Dakbayan, Sugbo din makita ang biktima nga naglakaw o giduol sa usa ka lalaki dayon kuha sa cellphone ini. Yanong misibat sakay sila motorsiklo ang mga tulisan human makabiktima ni atong Pebrero 7 sa kaadlawon.
Sila raw usab di ay ang nadakpan sa mga operatiba sa CIDG kagabi dito sa Bukirang Barangay sa Tuong sa Dakbayan sa Sugbo. Una nakadawat og report ang CIDG nga dunay na maligya og mga armas sinungdan nga nagpahigayon sila og bypass operation. Nadakpan ang duha ka managsuon, lakip na ang laing duha nga igo lang miuban kanila. Nagkuha ang tulo ka armas nga kalibre 45 gikan sa mga suspitsado. Daghan naman sila guwajar akyat ba nakakon sila balay tulis daghan na sila na tulis na sad nya mo sa naman maligya sa sila armas na involved sa drugs at sir. Giangko sa usa ka dinagpan nga maligya siya og mga armas nga iya raw usab pinalit sa wa niya ibutyag nga tinubdan. Giangko usab nini nga nakahimo siya og pagpanulis kaniadto apan way labot ang iyang mga kauban. Bago na po mangayo ko pasaylo sa mga kuha na ko kanang mga natulis o. Nga mo lang ba makakwarta food mo eh. Pila na yung tayo makwarta ninyo? Depende ra kung pila yung ihatag na mo. Sa pagsubay sa CIDG sa record sa mga suspect na suta nga sila ang mga notadong kawatan, tulisan og tigpayuhot og mga armas. Gikinagdang paskaan og tukmang kaso ang mga dinakpan apil na ang karapasan sa Kumilik Gun Ban. Ito lang gikon kato mga biktima ni sir na pwede sila mari sa opisina sir para ma-file na itong kaso sa katong mga tulis na nakuha nila. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipaubos sa seminar sa taga Land Transportation Office kun LTO ang mga traffic enforcers sa Mandaue nga buot ipa-deputize aron maka-issue na og temporary operators permit kun TOP. Ang report ni Nico Sereno. Gipaubos sa duha ka adlaw nga training ang mga traffic enforcers nga buot i-deputize sa LTO. Gi-refresh sila sa mga balaod sa kadalanan nga mo'y gipatuman sa mga otoridad. Human sa orientation ug seminar, gipaubos gilayon sab sila sa exam pagsukod sa kahibaw. Ang makapasar ug maaprubahan niini, mamahimo na unyang LTO deputized enforcers. Makadala na sila og TOP o Temporary Operators Permit gikan sa LTO gawas pa sa traffic citation ticket nga gi-issue sa LGU. I-endorse ta atong mga 34 or 35 but ang nihuman gyud sa 2 days mga 32 lang to sila. So ang makapasar ato mao na to sila ma-issuehan sa kuan kining nga ma-issuehan og TOP. Nagpaabot pa hinuon ang taga-team sa resulta sa test. Matud sa ilang labaw, abag kini sa national government sa implementasyon sa mga balaod sa kadalanan ug magsilbing pahimang no usab sa mga drivers nga kun mahinayon gawa sa citation, mamahimo na gyud sila nga maka-issue og TOP. Nalipay lang tingali mi ba kay ni-open ang LTO to LGUs nga maka-issue og TOP. Dako na kayo na namong sa among makuan dako na namong achievement ba nga usa ang Mandaue no sa nakita nga gi-operan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mupatuman og color coding ang kagamahanan sa Dakbayan sa Talisay sa mga sapot nga sulubon sa mga kawani sa Talisay City Hall ug mga adlaw Valentine's Day. Apan ang color coding mag-agad sa estado sa tagsa-tagsa nila ka mga kasing-kasing. Ang report ni Femari Dumabo. Color red nga sapot ang sulubon sa mga kawani sa Talisay City Hall ug mga adlaw kana kun taken and in love ka na. Color yellow alang sa mga dili pa sigurado sa ilang relasyon o complicated kay way kasiguruan nga kamo bagyod kay kutob lang sa kidat-kidat o yango-yango. Color white nga sa kahimtang karon anaa pa sa self-nurturing aron makakaton nga mahigugma sa kaugalingon aron mamahimong single apan contented gihapon sa kaugalingon. Anaa usab ang color green alang sa mga muto gihapon og love o di ba kahakad to mga single apan nagpaabot gihapon sa ilang forever. Color gray alang sa mga naglaom gihapon nga mubalik pang ilang past nga ilang nabuhian og nahimong the one that got away. Anao sabang color pink alang sa mga just waiting ug kanunay nagsana all nga puhon maka red color na. Color black alang sa mga tawo nga alang kanila sarado na ang gugma ug wala nay balikan pa. Mahimong namanhid na o sa pagkakaron gikapoy ng mahigugma. Anao sa mamahimo makasuot ka og color blue ilabi na katong kaniadto nga color red. Kay naka 224 na, kay ilang gugma matawag na nga today, tomorrow ug forever. Gawas sa mga kawani sa Talisay City Hall, giawag usab sa mayor sa Dakbayan sa Talisay ang mga Talisaynon nga dunay transaksyon sa City Hall.
sa pagtuman sa dress code agad sa kahimtang karon sa ilang tag sa kakasing-kasing. Gawas niini gusto usab ipadayag ang gugma sa dakbayan pinaagi nining pa-spread kindness nga dalit nga libreng masahe sa Talisay City Council alang sa mga talisaynon nga manag-uyab man o managtiayon kansang kasumaran sa ilang panagkigugmaay. Mahitabo karong buwan sa Pebrero. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. 340,000 pesos nga balor sa gituo ang shabu nasakmit gikan sa usa ka 50 anyos nga lalaking taga Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City atol sa buy-bust operation pasado alas 10 kagabi. Ang dinakpan kinsa naila sa alias nga Brugs, usa ka mangingisda sa dapit apan nalakip sa listahan sa mga high-value individual nunod sa kalambigitan niini sa gidiling drogas. Sa operasyon kagabi, nakuha sa iyang posisyon ang gituo ang shabu nga mitimbang og 50 grams. Magatubang og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang maong dinakpan, kinsa wa pa makuha sa iyang habig sa pagakutlo ning balita. Gipasalig sa PhilHealth Central Visayas nga wa sila ma-bankrupt ug gani magsaulog sila sa ilang 30th anniversary sa PhilHealth ugma Pebrero 14. Ilang gitagana sa mga miyembro ang ilang kalihukan ilabi na sa mga nanginahanglan. May labot sa panglawas diin ang ilang tema ginganlan og panatag kami dito. Gitugaan ni PhilHealth Region 7 Vice President Marjorie Cabrieto nga mihatag sila og importansya sa social health insurance ug gipatasan pa nila ang ilang benefit packages. Sama sa 47,000 pesos nga benefit package alang sa mga magkasakit og dengue nga mada sa tambalanan. Kaniadto anaalang kini sa 16,000 pesos. Halos triple usab ang benefit package alang sa pneumonia gikan sa 32,000 pesos ngadto na sa 90,000 pesos. Misa ka usab ang alang sa hemodialysis, konsulta o expansion sa outpatient benefits alang sa anti-tuberculosis, HIV/AIDS, malaria, COVID-19 inpatient care, animal bites ug daghan pa. Ang buwan sa Pebrero gideklarar usab nga National Health Insurance Month pagsunod sa deklarasyon sa Proclamation number 14000 series of 2007. Naa ang PhilHealth. We will be celebrating actually our 30th anniversary this Friday. And we're happy to inform our members that PhilHealth is committed to continue giving our services. Actually, we introduced new packages and we enhanced our packages. Mga kapuso, mihinay karon ang epekto sa northeast monsoon o amihan busa wa na kini epekto sa nasod karong adlaw. Sa pagkaron adunay nagpasulabi nga tulo ka weather systems nga posibleng muhatod sa katag-katag nga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga dapit sa nasod. Tungod kini sa shear line nga nagpasulabi sa extreme northern Luzon, ang intertropical convergence zone kon ITCZ sa pipila ka bahin sa Mindanao ug easterlies usab sa Metro Manila ug sa pipila ka bahin sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, gipaabot usab nga masinati nga uwanon ang kahaponon sa pipila ka bahin sa Central Visayas, ilabi na sa lalawigan sa Sugbo ug Bohol. Busa ang ngayang mag-amping sa flash floods ug landslide. Posible usab nga uwanon ang pipila ka bahin sa nasod. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namo pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na ang atong mga kapuso abroad. Tungod sa GMA Regional TV, local news matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso!